Mga totoo pong independent itong ICI na ito, ipatawag nila ang Pangulong Marcos. Kung totoo po na independent sila, Independent Commission for Infrastructure, kahit na ang Pangulo ang bumuo sa kanila sa pamamagitan ng executive order. Bakit? True. Una po, si Martin Romualdez, si pa humaharap ha. Opo, hindi pa ulit humaharap. Tama. Sa kanya pong pangalawang dapat na patawag. Oo. Tapos Opo. meron pa mga balita na meron daw statement na hindi daw inilabas. May mga ganun pa. Una sa lahat po, bulag tayo sa nangyayari. Doon pa lang po number one, dapat po live stream yan. Para malaman natin, ano ba ang tanong ninyo? Ano ba ang statement ng inyong pinapatawag? Si Grace po humarap doon. Ano ba sinabi ni Grace po? Hindi po ba? Ano ba ang tanungan ninyo? Kasi ang pinagmumulan po ng lahat ng ito ay yung 2025 budget. Dami ho ng mga issue sa nagdaang pong Friday, Saturday, and Sunday. Mga kapatid, ano po, but definitely, ano man po ang mga isyong ito, hindi natin dapat po na kaligtaan na mayroon pa rin po magandang balita na maihahatid ang ating pong Brad Jeff para po sa ating The Daily Brad. Yan po ang ating inspirasyon and ang ating pong winner pa rin sa ating pong What's on Your Mind and ang ating pong happy hour. Magandang balita po doon sa ating tulungan isang araw. Sabi ko nga, bumili ka ng higaan ninyo para komportable ang iyong mga anak. Ito po yung mga nagdarahop ng mga pamilyang Pilipino. Okay, ngayon mga kapatid, ano girl, napag-aralan mo na ba? Ano mga dapat pag-aralan? Ang ating leksyon this morning? Yes, teacher. Ano pong gusto niyong unahin? Gusto niyo po ba yung 3 parts na video? Meron pa bang ika-4 na parte? Sa tingin ko, baka. Kasi medyo nabitin ako dun sa part 3. Okay. Para tayo nanonood ng series, hindi ba? Pero grabe naman, ang pinag-uusapan natin dito, partner, ay bilyong piso. Hindi man lang ginandahan naman yung quality ng video, tsaka di ginandahan ng ilaw. Ikaw talaga. Oo, sorry ha. Nung una ko napansin. Hindi, sa akin lang kasi nga dito, ano ba ito? Paramihan ng views? Ano ba? Marami na bang views? Ilan ng million views? Ay, hindi ko na masyadong tinignan kung ilan ang views. Pero nung una kasi, di ba, ang Okay. sinasabi pa nila AI, pero ito confirm naman na ng abogado niya Okay, mismo, sige. na siya po talaga yung nasa video. Opo. Mamaya po na meron tayong panayam sa abogado po mismo ni Ginoong Zaldico para po sa katanungan ni Chacha at katanungan po ninyo. Maliban dyan, ilang pa hong importante pong diskusyon sa nangyari pong hearing po naman nung Friday. Ito hong Blue Ribbon Committee hearing, ang continuation po ito dito nga po sa flood control scandal na ito. At ilang pa hong importanteng mga panayam mga kapatid. Pero kung pupuntahan po natin muna, ito pong statement ni Zaldico, mga kapatid, depende po naman yan kung siguro kung nasa saan po kayong bakod, pero kung baga nung una siya po ang inaakusahan, di ba? Ngayon siya ang nag-aakusa. Yung unang nung siya ang inaakusahan, ang sinasabi po ng kanyang abogado, prove it. Tama? Yun ang kanyang sinasabi, right? Yes, prove it. Anong mga bintang ninyo sa kliyente ko? Prove it. So ngayon, siya ang nag-aakusa. Anong sinasabi ng kabila? Prove it din. Tama? Oo naman. Di ba, Aaron? Di ba? Sa totoo lang, bilang... Tapos doon po sa nangyari sa Senado sa hearing, may karagdag and we are glad na wala pong umatras sa mga testigo. Bagkus ay nagkaroon po ng karagdagan daw ng mga statement. Pero at the end of the day din, ang sinasabi ng mga nandoon sa affidavit, ng mga sinasabing umano'y nakinabang sa kickback ng mga proponents, ang sinasabi pa rin ay hindi totoo yan. And at the end of the day, prove it. Ito ang ating kinasadlakan ngayon mga kapatid. Ano po? Walang umaamin, walang aamin perhaps po sa mga proponents na ito, may mga umaamin yung pong mga naging intermediary. Opo, ito pong mga mismong taga-DPWH na siya umanong nakipagtransaksyon sa mga kontratista. Meron dito first personal knowledge, sila mismo ang tumanggap, sila ang nagbigay. Pero yung mga iba, dumaan sa mga intermediaries. So, ang tanong dyan, paano mo mapapatunayan yan? Kaya nga po, malakas din ang loob nila para sabihin na, sandali lang. Hindi naman kami mismo ang tumanggap dyan. May sinasabing namagitan. So, yung bang mga namagitan na yun ay ipapatawag din o tatanungin din? Kasi nga sa bandang huli, ikaw na nagpapagal ngayon, ikaw na nag-taxi driver na hindi mo alam kung makaka-boundary ka, ikaw na naglalako ng isda o ng taho, hindi mo alam kung makakabenta ka o hindi, ang pinoproblema mo, pambili ng bigas o kaya po'y pampapagamot sa iyong may sakit na anak. Habang itong mga taong ito,
Opo, hindi maitatanggi. Komportable ang buhay at ang sinasabi, kung kami nagnakaw, patunayan nyo. FM. Kaya pala siya downtrodden. Ha? Kasi ang sabi niya dun sa kanyang Okay. statement ay Sige, hindi ano? nga siya nakinabang. Downtrodden, as always. Ah, sige. So, Patawa-tawa na lang tong partner ko dito. Kawawa naman kung ganun kalaki yung binabatong bilyong pisong halaga. Tapos sa pag-utusan lang at walang napakinabangan. ni 5. Ni Cinco ay wala siyang napakinap. Naawa ako. Oo, nakakaawa naman kung ganun. Takin mo yun, bilyonaryo ka na. Inuutusan ka lang para kumulekta. Yun na nga, at umuo ka nang wala kang pakinabang. Kung ako naman ay uutusan mo ng ganong kalaki, sana meron akong pakinabang, ha? Kaya nga sabi ko sa ating group chat, isama mo nga sila direct dyan. Oo, Sa ano Ma'am Jen sa ating group chat. Ano sabi mo? Ang sabi ko, bigyan ng medal yan. Oo. Meron ha? Oo. Bigyan ng Gil, parangal, ano? Di ba yung Kumbaga yung apo mo o yung anak mo, di ba, uuwi sa galing sa school. Oh, mami, meron akong medal for honesty. Ayan, kasi meron akong napulot, sinuli ko. O, di ba? Medal for honesty. Ayan. na para bang siya pa ang biktima. Sige, habang tayo po nakastambay po para po sa ating panayam, importante ito girl ha. Ito pong ating interview na ito kasi po noong Friday, nagkaroon nga po ng hearing sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, ano po kung saan nga may mga bagong dagdag na statement. Ito pong si Ginoong Roberto Bernardo girl. Supplemental kumbaga yung kanya pong pahayag at hindi natin napakinggan nung Friday sila Alcantara, sila Hernandez, no? Ito pong si Bernardo ang nagbasa ng kanya pong statement at may portion diyan na mukhang naluha siya noong binabanggit niya mga pangalan nila Bonoan. Yes, opo. Kasi nga daw kumbaga mentor niya ito. At meron pa siyang binabanggit na kumparing buo niya, anak ho ng senador, dating senador, anak niya, ayun, mga magkukumpare ho sila. So, mamaya, ating pong aalamin sa ating pong Prosecutor General kung ano ba ang actual na estado ngayon nitong si Ginoong Bernardo et al. Sa aplikasyon sa Witness Protection Program. That's very, very important kasi nga, mga kapatid, ang pinag-uusapan din po natin dito ay kung papaano mapapatayo ng Estado ang kaso laban sa mga inaakusahan ng mga proponents o kumita. Kasi po, ang panawagan ng marami ay papanagutin ang lahat ng sangkot. Hindi ho naman natin maitatanggi rin po, mawalang galang lang ha, sa ating mga mambabatas, hindi maitatanggi na wala ho naman pong mangyayaring ganitong iskandalo kung hindi po nang dahil din sa mga proponents. Di ba, girl? Sa kanila nagsisimula nga daw ang insertions. Yun ang sinasabi. Doon nga din sa naging pagdinig po last Friday, may mga nagtanong kung meron na ba maisasama na mga matataas sa opisyales dito sa makakasuhan. Pero ang banggit din mismo nitong ating Prosecutor General, si Attorney Richard Fadulio, nang sinasabi niya, doon daw sa unang 5 kaso na kanila pong iniimbestigahan sa ngayon, puro DPWH officials, particularly yung mga taga-District 1 ng Bulacan, ang makakasuhan na muna mga around first week of December, mid-December naman, matatapos na yung kanilang preliminary investigation. So doon sa mga nag-aabang, doon sa mga malalaking pangalan, wala pa po sa first batch ng kaso. Yun ang malinaw. Oo. At gusto lang din natin po sigurong klaruhin po kung ano ba ang sakop dito ng DOJ, ano ba sakop ng Ombudsman sa Yan. pag-iimbestiga at kung sila ay mayroon pong collaboration o kumbaga pagtutulungan para ho sa pagkakaso sa mga taong sangkot dito, paano po ba yung hatian ng labor, kumbaga. Panaugnayan din nila. Opo, kasi nga meron po lamang salary grade na sinasabi na sakop daw po ng DOJ. Doon po sa mga ang binabanggit po threshold ng sweldo ng isang opisyal ng gobyerno. Yung po nakakataas daw, ombudsman na ang magsasampa ng reklamo sa Sandigan Bayan. So mamaya po muli, kaklaruhin natin yan para ho natin maunawaan. At ano ho ang masasabi nito pong si Attorney Fadulio dito po sa sinasabi po ni Saldico. Ano ba ang sabi nga nila Senator Lacson et al. Ay yung probative value nito. Oo. Ano May ba? bigat ba talaga Opo. ito? Okay ha, yan pong ating mga pag-uusapang paksa para ho tayo matuto at malaman kung ano ho ba ang gagawin ng Estado. Kasi ngayon, kung ikaw yung Estado, kung ikaw yung gobyerno ngayon, talaga pong ang sakit ng ulo mo, laki ng problema mo dito sa dami ng isinasangkot.
sa dami po ng mga sangkot, di ba? Paano po ito? Ang taong bayan nagmamasid lang, naghihintay lang. Yung mga nasa rally, sinasabi nga nila, transparency ang hinihingi po nila. Opo, transparency siguro. Yan po, ano na rin, ano? Panawagan na rin sa ICI. Kaya lang kayo magsisimula ng hearing nyo na meron na pong live streaming. Tutunghayan din po natin yung ICI na yan, maya-maya po lamang ng kaunti. So dito ho ngayon, tayo mag-focus muna sa naging statement po ng mga testigo na humarap po in the Senate nung pong nagdaang Biyernes. Okay? At muli, ang sinasabi po ng mga inaakusahan dito, hindi daw po totoo ang lahat ng kwento nila. Meaning, lahat ng mga sinangkot, nagsasabi na hindi totoo yan. Opo. Ang iba nagsasabi na ang record namin ay malinis magmula noon hanggang ngayon. Ayan, mga ganun po ang kanilang statement. Naunawaan po naman natin yan. Ano po? Ito hong kanilang karapatan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili at itanggi ang mga paratang na ito. After all, sabi ko nga po kanina mga kapatid, ito pong si Saldico, ang inaakusahan nung una, di ba? Talagang hanggang ngayon naman, no, inaakusahan siya. Ano ang sinasabi ng kanyang abogado? Prove it. Alright? Prove it. Yes, prove it. Patunayan ninyo. Okay? Oo. Ngayon, na siya ho naman ang nag-aakusa, ang sagot naman ng inaakusahan niya, Prove it din. prove it then. Okay. Ngayon, ito ho namang mga testigo na humaharap sa Senado, nagsasabi po ng mga personal na knowledge. Yung iba ho ay diretsahan na sinasabing naghatid ng pera sa mga proponents. Yung mga inaakusahan nila, sandali lang. Prove it in court. Yun po yun, no? So, dito po sa ating bansa kasi, wala ho tayong so far, dito po sa skandalong ito, girl, wala po ditong proponent. No? Maliban dito po sa mga engineers ng DPWH na umamin na sila po ang nag-ayos ng proseso para maka-kickback daw po yung proponent. Kumulekta po ng pera, may mga visuals po sila dito. Ang iba po may mga sinasabing records na, no? O yung Ledger? Opo. Meron silang mga notes. Yan, ito hong iba. Kaya sometime yung ganito po mga etc. Anyway, sa atin po, may mga umaamin yung mga tulay, yung mga kasangkapan. Pero po yung mga sinasabi po na mas malaki ang kickback, wala ho talagang umaamin. Ni wala pong nagre-resign sa kahihiyan. Kasi po, tayo po'y Pilipinas. Di ba? Yan po ang katotohanan sa ating bansa. Yan ang siste. Sa ibang mga bansa siguro, baka iba na ho ang nangyari. Doon sa mga sinasangkot. Nagre-resign. At ang iba ho talaga, sa kahihiyan, ano po, alam nyo na ibig ko sabihin dyan. Pero sa atin po kasi, talaga namang, patunayan mo muna. Kasi ikaw nag-aakusa, patunayan mo muna. Tama din naman kasi ang dali naman talaga mangbintang, hindi ba? Kailangan may kaakibat yan kasama na ebidensya. Yung solid evidence talaga. At Kaya saka, nga tama ka proof beyond reasonable doubt. Oo, tama ka. Nung naglabas sana ng video itong si Zaldico, di ba pinakita niya na yung mga maleta. Sana binuka kahit papano yung ilang mga maleta, no? Para nakita rin na tao anong laman. Sabi ng mga kapatid natin sa comment section, kung ayaw daw ba magpatawag na bagman, luggage man na lang daw, kayo talaga. Dumaan lang daw yung pera, napag-utusan lang daw ang mga tauhan ni dating Congressman Zaldico na ihatid nga po itong mga sinasabing kickback daw na di umano'y para sa Pangulong Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi siya bagman, ha? Hindi siya bagman, luggage man daw. Pwede daw ba yon, Your Honor? Kasi daming luggage daw na nakita Kayo talaga. Sakit ng tiyan ko sa mga comment nila. Kayo talaga. Sabi ni Marites Ignacio, baka bigyan pa ng hero's welcome yan pag umuwi. Pero ang ganda nung sinabi ni Attorney Roy, ang sabi niya, kung papayag ang ating gobyerno na may bail yung mga kaso ni Zaldi, pauwi niya daw agad. Tsaka ang dali daw naman kasi magsalita na walang mangyayari, sagot ka namin. But those are all words, ang sabi ni Attorney Roy. Sa totoo lang din, girl, no? Yes, boy. Ang laki ng problema ng DOJ at ng Ombudsman and the state, no? The present dispensation dito ho sa mga kasong ito Kasi nga nandito na si Zaldico at iba na ang sinasabi, di ba? Ang itinuturo na po si Pangulong Marcos mismo at si dating speaker. Mga ka-close niya Hindi ba? So lalong ang
Di ba, ang gulo? Gumulo Kaya lalo. the more tayo na nakikinig po nanonood, maging mapanuri sa mga balita na atin napapakinggan. Okay? Dahil po sa ngayon, definitely po, magkakanya-kanya na rin po ito ng kanila pong narrative, ika nga. So, anong importante? Tama din po naman si Attorney Roy, no? Ang ombudsman, ay gagampanan ang kanyang tungkulin. Na dapat nga dito, wala pong sisinuhin sa investigasyon. Tama naman si Attorney na ang ombudsman kahit na anonymous letter, na wala pong hindi sworn statement ay iniimbestigahan kasama yun sa kanilang mandato. Tama naman yun eh. Sumulat ka sa kanila, nakatanggap po ng sulat, iimbestigahan yun. Pero kapag na po nagsampahan na ng kaso, talagang kinakailangan sumpaan mo yung salaysay na ihahayag nung tetestigo sa kaso. It's a different story. Pero yung sinasabi nila na imbestigahan mo ito, sa paunang kwento pa lang, pwede po naman pong gawin yon ng ombudsman. With all due respect to everyone, factual po lamang yan, na usapin. Yeah. Okay? Pero ito po, tama din po ito ng ating pong ngayon, ang mga nasa Luneta, ang grupo po ng INC na nanawagan po ng transparency, dito po sa issue po ng investigasyon sa korupsyon na ito. Kaya nga, noong pa man po, nung wala ka dito, di kayo na andoon, nagtatampisaw sa batis ng nakasiyahan. Okay. Bumibili kasi akong luggage. Basura. Alam nyo, nabanggit ko na para ho talaga, mga kapatid, magkaalaman kung totoo pong independent itong ICI na ito, ipatawag nila ang Pangulong Marcos. Kung totoo po na independent sila, Independent Commission for Infrastructure, kahit na ang Pangulo ang bumuo sa kanila sa pamamagitan ng executive order. Bakit? True. Una po, si Martin Romualdez, pa humaharap Opo, hindi pa ulit humaharap. Tama. Sa kanya pong pangalawang dapat na patawag. Oo. Tapos Opo. meron pa mga balita na meron daw statement na hindi daw inilabas. May mga ganun pa. Una sa lahat po, bulag tayo sa nangyayari. Doon pa lang po number one, dapat po live stream yan. Para malaman natin, ano ba ang tanong ninyo? Ano ba ang statement ng inyong pinapatawag? Si Grace po humarap doon. Ano ba sinabi ni Grace po? Hindi po ba? Ano ba ang tanungan ninyo? Kasi ang pinagmumulan po ng lahat ng ito ay yung 2025 budget. Kasi nga, ang sinasabi mga kapatid, kung pupuntahan mo yung ikinekwento ni Toby Chanco, at basahin niyo po yung column ngayon ni Ma'am dito po sa The Philippine Star. Ana Marie, Pamintuan. Yes, oo. Sa kanilang panayam sa story ko ng One News, doon po inilahad ni Toby Chanco yung matagal ng ugong-ugong at bali-balita na nagkakaaway na magpinsan nang dahil po dito nga sa budget at usapin ng korupsyon. Oo. Alright. So dito ho, mga kapatid, meron pong ikinekwento si Ma'am sa kanyang column kung ano po ang naging pahayag ni Toby Chanco. At sinasabi po, November pa lamang nung nagdaang taon, galit na si Pangulong Marcos kay Martin dahil nga dito po sa sinasabi na massive corruption na nangyayari sa Kamara sa pamamagitan po nito pong pangungumisyon sa mga proyekto ng DPWH. And specifically po, dito nga daw sa budget. Ang sinasabi po ni Zaldico, hindi. Okay, may insertion, etc. Okay, sarhan na po natin yan. Kasi nga, kung gusto ng presidente ng gantong proyekto, sa NEP pa lang, maaari niyang i-push yan. Pero sabi po naman ng kabilang banda, sandali lang. Kasi nga, kung ilalagay mo yan sa NEP, pwede yang guluhin ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So maaari ka ding maghintay lang sa dulo at doon mo na siguraduhin ito. Pwede rin pong ganon. Depende po yan kung nasaan kang bakod. Pero bottom line dito, Nobyembre pa lang pinag-uusapan na itong budget na ito. Nobyembre pa lang, galit na galit ka na kay Martin Romualdez. Kung totoo yun, na nanggagalaiti ka at sinermo na muna isa't kalahating oras yung pinsan mo at ikaw talaga namang bisit na dito kay Zaldico at dito kay Martin Romualdez. Ano datang ginawa? Bakit ka naghayag ng iyong damdamin July 28 pa? Ang tagal. Hindi ba? Oo. I mean, sorry po. Mahiya naman kayo. It's a Kasi kayo valid, naman. it's a valid observation. Kung bakit na-late ang galit. So ang tanong Na-late yung galit, November pa to Tapos July Hindi nga, so ang tanong nga dito, dapat ipatawag ng ICI si Pangulong Marcos. I agree. And live na mapanood natin kung ano ang kanyang itsura at pananalita sa katanungan, okay, kung ang sinasabi mo
Kasi nung unang kanyang press release, di ba binasa niya ang buong budget? Sabi ko nga, paano mo babasa? Ilang libong pahina yan. Oo, yun ang sabi niya. Sabi Over the niya, di ba? weekend, binasa niya. Page May by ganun siya eh. page. Binasa niya at hindi nga daw niya nakilala kasi nga mangled beyond recognition, etc. So at the end of the day po, meron kang binito, meron kang inalis. Okay. Pero sabi mo, talaga namang itong budget, pa ba pinirmahan? Yun lang. Diba? So ano ba naging deliberasyon? Ano ba pinag-usapan nyo ni Martin Romualdez? Oh. Ano ba pinag-usapan nyo ni Zaldico? Oh. Ano ba pinag-usapan nyo at nandun nagmamarsi si Toby Chanco? Ano ba pinag-usapan ninyo ni Pangandaman? Oh. Nung kayo nag-meeting sa Malacanang, may picture kayo, di ba? Si Bonoan, si Pangandaman, si Ralph Recto. Tama? Meron silang picture. Yes, oo. Nung kayo nandoon, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi ba? Maganda ho. Kung totoo na ang ICII, Independent Commission, ipatawag niyo ang Pangulo with all due respect, di ba? Mr. President, di ba? With all due respect. You are cordially invited. Kasal. Kasal yan. Lakas ng tawa mo, girl. Pero alam mo, kung hindi man nila sabihin kung ano, You are cordially invited to the next- attend the Oo. ICI hearings. Opo. And RSVP. Forthwith. Forthwith. Kung hindi nyo po sasabihin kung ano ang inyong napag-usapan, total may picture kayo, baka pwede na lang namin malaman kung ano ang inyong kinain. During the meeting. Ang title po nung artikulo, nasa opinion section po ito ng The Philippine Star ni Miss Anna Marie Pamintuan. Ang ganda ng title, pwedeng title ng kanta. Ano? How high does it go? Yes, okay. Ngayon, kasi nga bumubuo kami sana po ng Think About It episode Buuin mo na dito. yan, birahe! Sinisigawan mo na naman ako eh. Hindi, ang tawag doon yung minsan nangyayari din siya, passion. Oo, Oo. naubol na-preempt. Oo. So, sayang. Na-delay din yung think about it. Parang yung galit ng Pangulo, na-delay. Ano nga namin ito. Ito na ho yung mga pumutok ngayon. So anyway, sandali lang po. Pero ang ganda nung napansin mo, oo nga kung nangyari yun noon, bakit July lang? Na-delay yung, ang dami kasing ginagawa ng Hindi ba? Pangulo. Minsan sa dami ng ginagawa mo, dinedelay mo yung emotions mo eh. Parang nagkakahawig sila ni Zaldico. Ha? Di ba? Kasi magmula noon, ano siya, ano bang tawag sa kanya? Downtrodden? Hindi naman siya bagman. Downtrodden. Luggage man? Hindi naman siya kolektor. Hindi rin. Hindi rin siya banker. Kasi pass-through man? Okay, bakit, di ba, bilyonaryo ka, yaman-yaman mo, di ba, and congressman ka, negosyante ka, tapos inuutosan ka lang Taga-hatid. Well, again, ang sabi ni Attorney Roy, guilty ang kanyang kliyente sa lack of strength to resist. Dautos mula sa kataas-taasan. Nakita mo yun? Lack of strength to resist. Wala ang kinita ni 5 centimos. Wala, alam mo, kung wala ka. Sa tinagal-tagal ng panahon, ikaw yung taga-kolekta. Ayan, taga-kolekta ka. From Ikaw kung 2024 man nag-start, base sa mga picture hanggang 2025, karapat dapat kung walang natanggap si Zaldi at ginawa siyang pass-through dito mga taong ito na totoong may kickback, Tapos magmula dapat noon- gawing santo si Zaldi. Dahil Sabi ko bakit nga mo kanina, walang natanggap eh. Sobra ka naman sa santo. Baka Ay, hindi ano ba pumayag dapat? si Pope. Ano na lang. Bigyan mo na ng medal. For honesty. Oo. Di Sige. ba parang si Zaldico, sa tinagal-tagal na siya ay dinadaanan nito, ngayon na siya lumantad. Di ba para silang may similarity? Wala po na nanggaling sa gobyerno ni Piso. That's all, folks. Ano naman, sabi nga ni Attorney Roy kanina, sometimes baka nangyayari din daw yun sa atin minsan. Ewan ko lang sa'yo. 9:46 na po ang ating tamang oras.